Natanong mo na ba minsan ito sa sarili mo? Bakit parang lagi akong kulang? Bakit merong mas successful? Bakit merong mas mayaman? Bakit may mas maganda kaysa sa akin? Kung minsan mo na yan naramdaman sa buhay mo, tandaan mo hindi ka nag-iisa. May dahilan kung bakit mo yan nararamdaman at may paraan ito para itigil. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit hindi mo kailangan ikumpira ang iyong sarili at kung paano pahalagaan ang iyong sariling progreso. Bibigyan kita ng 3 powerful tips kung paano itigil ang toxic na pagkukumpara ng sarili sa iba at kung paano mag-focus sa iyong sariling kakayahan. Hi, ako si Joyly Ramos Luis, isang working mom. Ginawa kong video na ito para sa mga dumaraan sa ganitong pakiramdam at alam kong mahirap at alam kong kaya mong lampasan ito. Tara, simulan na natin. Gusto ko lang ikwento ang karanasan ko nung high school. Noong first year high school ako, sobrang baba ng self-esteem ko. Pakiramdam ko talaga sobrang pangit ako. At sinabihan ba naman ako na yung ilong ko ay parang laso. Isang araw, dumalaw yung ninang ko sa bahay namin at nadatnan ko na nag-uusap silang dalawa ng nanay ko. And then bigla niyang sinambit sa akin yung ninang ko na, ay, ang ganda naman ni Joyly. Pero ang sagot naman ng nanay ko ay, paano maganda yan? Parang laso yung ilong. So sabi ko sa loob-loob ko, confirm, pangit ako. And then, sumagot yung ninang ko. Sabi niya, kung ano ang pinaka magandang parte sa iyong katawan, yun ang iyong lalong pagandahin. Hindi ko man naintindihan, pero dumating ang 4th year high school. Pagdating sa mga iba't ibang subjects, laging A+ ang nakukuha ko sa mga drawing. So dun ko napagtanto na magaling pala ako sa drawing. Dun ko mas lalong in-enhance yung kakayahan ko mag-drawing. Kaya yun pala yung sinasabi niyang lalo mong pagandahin ang magandang parte sa iyong katawan. Hindi man pisikal, pero kakayahan. Kung darating man sa buhay natin na para tayong kinukumpira natin yung sarili natin, naiinggit tayo, tandaan mo ay tip number 1, gamitin mo bilang inspirasyon. Dalawa kasi yung inggit. Yung inggit na negative at saka yung positive. Pag negative, gusto mo silang hilain pababa, sirain para pantay na lang kayo, para lagi kayong nasa baba na parehas. O yung pangalawa ay good na inggit na gusto mo, nakikita mo siya, na-inspire ka, na i-push lalo ang sarili mo para mag-achieve or ma-achieve ang goal na meron din sa kanila para ikaw ay nagiging positive ba yung effect nila, na i-inspire ka lalo na gawin ito para ikaw ay magkaroon din yung meron sa kanila. So naging inspirasyon mo sila. Tandaan mo may sarili kang kwento. Create ka ni God na unique. Iba yung kakayahan mo. Kung sila mas maganda, baka ikaw may kakayahan kang iba. Tandaan mo yung isang mais, may time na siya ay itatanim at may time na siya ay aanihin. So ikaw, baka hindi mo pa time na mag-harvest dun sa mga bunga ng mga itinanim mo. So, more pa sa pagtatanim, more pa sa pagtatrabaho, more pa sa pagpupursige. Tandaan mo, baka sabi ni Lord, hindi mo pa time. Tandaan mo, may nakalaan para sa'yo. Kung lagi mong nakikita yung social media na parang sila, parang ang yaman, ang laki ng bahay, yung kanilang sasakyan, pa-travel, hindi mo alam ang behind of that. Baka lahat yun ay utang. Baka ikaw pa ang mas okay ang buhay sa kanila. O kaya hindi mo alam kung anong pinaghirapan nila para ma-achieve yun. Kaya trabaho lang, wag mong titignan yung iba kasi madidepress ka lang. Tuloy lang, magtrabaho ka lang kung anong kakayahan mo. Yung kakayahan mo, pag-ibayuhin mo pa para magkaroon ka din kung anong meron sila. Tip number 2, enjoy what you have. Kung anong meron ka, magpasalamat ka. Baka hindi mo alam, ikaw hindi ka very thankful kung anong meron ka. Pero may mga taong umaasam-asam kung anong meron ka. Kung yung sasakyan mo mas maliit kaysa sa iba, baka yung iba walang sasakyan at gustong magkasasakyan nung meron ka. Baka ikaw ayaw mo yung sweldo mo dahil feeling mo ang liit. Pero merong mga tao na ang liit, mas maliit ang sweldo kasaysa sa'yo at gustong magkaroon ng sweldo ng kasing laki ng meron ka. Tip number 3, hanapin mo kung saan ka magaling. Either your skills, talent, tapos palaguin mo. If wala ka nun, maghanap ka ng isang interest mo hanggang sa magawa mo tong skill. Aralin mo lahat ang pwede mong aralin patungkol sa
kinaiinteresan mo hanggang maging skill mo, hanggang sa maituro mo sa iba, hanggang sa pagkakitaan mo. Kasi pag pinagkakakitaan mo na, ibig sabihin, medyo magaling o magaling ka na sa bagay na yun kasi kaya mong pabayaran eh. Pag yun na ang nararamdaman mo, yun yung time na hindi ka na may insecure, hindi ka mo na i-compare yung sarili mo sa iba dahil alam mo na may kakayahan ka or abilidad na maaring wala sa iba. Mararamdaman mo na ngayon na may halaga ang buhay mo at meron kang kayang gawin para sa ibang tao. Tandaan mo, pag darating na ang pagkakataon sa'yo na parang kinukumpira mo ang sarili mo sa iba at parang kang naiinggit kung anong achievement ng iba, anong meron sa kanila. Tandaan mo itong 3 powerful tips ko sa'yo. Gamitin mo ang iyong inggit bilang isang inspirasyon para may push mo lalo ang iyong sarili. Number 2 ay enjoy mo lang kung anong meron ka, magpasalamat ka anong meron ka hanggat paluguin mo siya. And then number 3, hanapin mo kung saan ka magaling. Kung hindi man, maghanap ka ng bagong skill para ikaw ay mas magkaroon nito kung saan ka interesado para ito ay maging ma-share mo sa iba, maging service mo to isa iba para maging masaya ka sa iyong sarili dahil may ambag ka na sa buhay ng iba. Kung kasi nakikita natin lagi yung iba, lagi tayong nagkukumpira, ang kalaban mo dito yung pagiging depressed. Mawawalan ka ng diskarte sa buhay, yung mga plano mo, hindi mo mailalagyan ng confidence dahil ang nagiging confidence mo o basehan mo yung iba eh. Lagi ka bang may doubt sa sarili na yung plano ko ba magiging successful o hindi? Yung gagawin ko ba magiging okay? Kasi nakikita mo ang taas-taas na ng iba, ikaw ang bababa pa. Pero tatandaan mo, may sarili kang progreso na inilaan ng Diyos para sa'yo. Kaya tuloy mo lang. Huwag kang manghihina. Be patient sa mga ginagawa mo. Darating din ang time. When the time is come, you will reap. Walang kwenta ang pagkukumpira ng sarili sa iba. Hindi ibig sabihin na successful sila ay failure ka na. May time ang para sa'yo. May misyon na binigay sa'yo na para sa'yo lang. Trust your own process. Sabi nga nila, huwag kang maiinip. Ipag-pray mo lagi ang bawat gagawin mo, ipagpatuloy mo lang lagi kung anong ginagawa mo at aasenso ka din. Salamat sa time, sa panonood. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe para makagawa pa ako ng mga inspiring content na kagaya nito. Salamat po sa panonood. Paalam po muna.